Matapos linlangin ng asawa para nakawin ang lahat ng kanyang ari-arian, nakipagsanib puwersa si Eloisa sa bilyonaryong si Rafael na biktima rin ng parehong traidor. Isang kontrata ng pekeng kasal ang pinirmahan nila gamit ang galit at ambisyon para wasakin ang imperyo ng kanilang kaaway. Ang pagsasama ba ng dalawang sawi ay hahantong sa isang perpektong paghihiganti o lalamunin sila ng sarili nilang laro. Ang halimuyak ng paboritong beef caldereta ni Santino ang sumalubong sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Para kay Eloisa, ang amoy na yon ay hindi lang amoy ng pagkain, kundi amoy ng 5 taon ng pagmamahal, pagsasama at mga pangarap na sabay nilang binuo. Maingat niyang inayos ang 2 plato sa kanilang mesa, siniguradong perpekto ang bawat detalye, mula sa kandilang nakasindi sa gitna hanggang sa paboritong red wine ng kanyang asawa. 5th anniversary nila. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eloisa habang hinahaplos ang kanyang wedding ring. Naalala niya ang sinabi ni Santino noon, "Ellie, balang araw, itong maliit nating apartment, magiging mansyon. Itong luma nating kotse, magiging sports car. At ikaw ang magiging reyna ng buhay ko." Tinupad naman niya ang mga iyon. Malaki na ang kanilang bahay sa isang kilalang subdivision. May 2 na silang sasakyan. At si Eloisa, naramdaman niya na reyna siya, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa pagmamahal na ipinaparamdam sa kanya ni Santino. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na iwan ang kanyang promising career bilang isang auditor para maging isang full-time housewife, para alagaan ang lalaking pinakamamahal niya. Iyon ang pinakamadaling desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Tumingin siya sa orasan. 7:00 na ng gabi. Dapat ay pauwi na si Santino. Inihanda niya ang kanyang sarili, suot ang isang simpleng pulang bestida na alam niyang paborito nito. Biglang tumunog ang doorbell. Nakalimutan na naman niya ang susi niya. Natatawang bulong ni Eloisa sa sarili. Mabilis siyang naglakad papunta sa pinto, handa nang salubungin ng isang mainit na yakap at halik ang kanyang asawa. Ngunit hindi si Santino ang bumungad sa kanya. Isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng mamahaling suit at may bitbit na leather briefcase ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay seryoso at walang anumang emosyon. "Good evening! Are you Mrs. Eloisa Reyes?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Ako nga po." "Sino po sila?" Nagtatakang tanong ni Eloisa. "I am Attorney Crisologo. I represent Mr. Santino Gomez." Napakunot ang noo ni Eloisa. "Abogado? May problema ba sa opisina? Nasaan si Santi?" Hindi sumagot ang abogado. Sa halip binuksan nito ang briefcase at may inilabas na isang makapal na folder. Iniabot nito sa kanya ang mga dokumento. "Mr. Gomez asked me to personally deliver this to you." Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Eloisa ang folder. Nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat sa cover page, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang bawat letra ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Petition for divorce. Ano? Ano to? Hirap niyang tanong. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Nagkakamali yata kayo. Anniversary namin ngayon." "There's no mistake, ma'am," sagot ni Attorney Crisologo. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. "If you check the last page, you will see your signature. You signed it 3 weeks ago." Agad na binuklat ni Eloisa ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay naguunahan sa pagbabasa. At naroon nga sa dulo, ang pirma niya. Ang pirma niya sa ibabaw ng pangalan niya. Bumalik sa alaala niya ang isang hapon, 3 linggo na ang nakalipas. Nagmamadaling pumasok si Santino sa bahay. May dalang mga papeles. "Love, pakipirmahan mo naman to, dali. Para sa bago nating business investment. Kailangan na," sabi nito habang inaayos ang kanyang necktie. "Ano ba to, love?" tanong niya.
Basta, mga papeles para sa future natin. Trust me. At nagtiwala siya. Hindi na niya binasa. Pumirma siya, tulad ng lagi niyang ginagawa dahil ang tiwala niya kay Santino ay higit pa sa anumang nakasulat sa papel. Ngayon, ang tiwalang yon ang pumatay sa kanya. Niloko niya ako. Humihinang sabi ni Eloisa. Paano ang bahay? Ang savings natin? The house is under Mr. Gomez's corporation and your joint bank account, it was closed yesterday. All assets were transferred to his personal account as per your signed agreement in the prenuptial. Prenuptial? Halos pasigaw niyang tanong. Wala kaming pinirmahang ganyan. It was part of the marriage documents you signed, ma'am. Gumuho ang mundo ni Eloisa. Bawat salita ng abogado ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang 5 taon, ang pagsasakripisyo, ang pag-ibig, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nang makaalis ang abogado, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang mga papeles ng kanyang katapusan. Ang amoy ng kaldereta ay tila naging amoy ng pagkakanulo. Ang liwanag ng kandila ay naging saksi sa kadiliman ng kanyang puso. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, Cassandra Sandoval, ang socialite na laging laman ng mga balita. Ang babaeng ilang beses na niyang nakitang kasama ni Santino sa mga business gathering, ipinakilala sa kanya bilang isang important client. Isang biglaang puwersa ang nagtulak sa kanya. Hindi pwede. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Santino. Kailangan niyang makita. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang alinlangan na nagmaneho. Kahit pa ang kanyang mga mata ay lumuluha at nanlalabo. Nagtungo siya sa tanging lugar na alam niya, ang address ng bagong kondominium ni Cassandra sa Bonifacio Global City. Nagsisimula ng pumatak ang malakas na ulan nang makarating siya. Hindi na niya ininda ang basa. Tumakbo siya papasok sa lobby, ngunit hinarang siya ng security. Hindi siya sumuko. Naghintay siya sa labas, sa tapat ng gusali, sa ilalim ng rumaragasang ulan. Tumingala siya, hinahanap ang penthouse unit. At doon, sa likod ng malaking salaming bintana, kitang-kita niya. Ang ilaw mula sa loob ay nagbigay sa kanya ng malinaw na tanawin. Nakita niya si Santino, nakatayo sa likod ni Cassandra. Nakita niya kung paano nito inalis ang ilang hibla ng buhok sa mukha ng babae, kung paano ito yumuko at bumulong sa tenga nito. At nakita niya silang tumawa, isang tawanan na puno ng tagumpay at lihim na sila lang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, hindi lang ang puso ni Eloisa ang nabasag, pati ang kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay masayang kapiling ng iba. Sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo, matapos siyang hubaran ng lahat-lahat. Napaluhod siya sa basang semento, ang mga hikbi niya ay sinasabayan ng malakas na buhos ng ulan. Wala na. Wala nang natira sa kanya. Biglang nagring ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang basang-basang bag. Sa una, hindi niya pinansin. Ngunit patuloy ito sa pagtunog. Isang tunog na nanggugulo sa kanyang pagdadalamati. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Walang lakas na magsalita. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Maliban sa maririnig na kalmado at kontroladong paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na malamig, walang emosyon, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan. Mrs. Reyes, sabi ng lalaki, naniniwala akong mayroon tayong iisang kaaway. Ako si Rafael del Rosario. Natigilan si Eloisa. Rafael del Rosario, ang may-ari ng pinakamalaking shipping company sa Asia. Ang asawa ni Cassandra Sandoval. Ang pagtataka ay panandali ang pumalit sa kanyang sakit. Sa gitna ng kanyang pagkasira at kawalan ng pag-asa, ang tawag na yon ay isang misteryo. Magkita tayo.
Dagdag pa ng lalaki sa kabilang linya, napatitig si Eloisa sa gusali kung saan masayang nagsasalo ang kanyang asawa at ang asawa ng lalaking ito. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila gustong hugasan ang lahat ng sakit, pero hindi kaya. Sa tindi ng kanyang desperasyon, isang salita lang ang lumabas sa kanyang mga labi, isang tanong na magbabago ng lahat. Saan? Ang The Crimson Lounge ay isang lugar na hindi para sa lahat. Nakatago ito sa basement ng isang 5 bituing hotel sa Makati, isang kanlungan para sa mga mayayaman at makapangyarihan na gustong pag-usapan ang mga bagay na hindi dapat marinig ng ordinaryong tao. Dito pinili ni Rafael del Rosario na maghintay. Nakaupo siya sa isang sulok, sa isang high-back leather armchair, na tila isang haring nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ang tanging nasa kanyang mesa ay isang baso ng whiskey. Ang kulay amber na likido ay sumasalamin sa dim na ilaw ng lugar. Kalmado ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang mga mata, na kasing dilim ng gabi, ay matalas at mapanuri. Bawat galaw sa silid ay hindi nakakalampas sa kanyang paningin. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Nakita niya agad si Eloisa Reyes. Basang-basa pa rin ang laylayan ng damit nito. Ang buhok niya ay medyo magulo pa, at ang kanyang mukha ay maputla at may bakas ng mga luhang hindi pa natutuyo. Sa unang tingin, mukha siyang isang ibon na basag ang pakpak, tinangay ng isang malakas na bagyo. Maraming lalaki ang makakaramdam ng awa para sa kanya. Pero hindi awa ang naramdaman ni Rafael. Sa ilalim ng lahat ng sakit at pagkalito, may nakita siya sa mga mata nito. Isang kislap ng apoy na hindi pa namamatay. Isang kislap ng katatagan. Iyon ang kailangan niya. Hindi isang biktima, kundi isang mandirigma na nawalan lang ng sandata. Nanatili siyang nakaupo habang lumalapit ito sa kanyang mesa. Isang pagsubok. Gusto niyang makita kung paano ito kikilos sa teritoryo niya. Nag-aalangan itong umupo sa upuang nasa tapat niya. Tila hindi sigurado kung ano ang kanyang ginagawa roon. Hindi nagsalita si Rafael. Sa halip, kinuha niya ang isang manipis na folder sa tabi niya at marahan itong itinulak sa gitna ng mesa. "Buksan mo!" utos niya. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Eloisa ang folder. Ang laman yun ay mga kopya ng bank statements, mga wire transfer confirmation, at mga pekeng invoice. Ang mga pangalan na paulit-ulit na lumabas ay 2. Santino Gomez at Cassandra Sandoval. Ano? Ano ang mga to? Tanong ni Eloisa. Ang boses ay basag. Iyan ang katibayan ng kanilang krimen. Simpleng sagot ni Rafael. For the past 6 months, Santino Gomez, using his position as a project supplier, has been conspiring with my wife, Cassandra, to embezzle funds from my company. They have funneled over 200 million pesos into offshore accounts using shell corporations. Bawat salita ni Rafael ay tila isang dagok sa dibdib ni Eloisa. Hindi lang pala siya ang niloko. Isang malawak at kalkuladong plano pala ang lahat. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa lang palang business transaction para sa lalaking minahal niya. Ang asawa mo. Bulong ni Eloisa. Si Cassandra. Asawa mo siya. A mistake I am about to correct. Malamig na sabi ni Rafael, uminom mula sa kanyang baso. Pero hindi sapat na i-divorce ko lang siya at kasuhan sila. Masyadong matalino si Cassandra. Masyado niyang naitago ang kanyang mga bakas. Ang mga dokumentong yan ay sapat para magsimula ng investigasyon, pero hindi sapat para sigurado silang makulong. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eloisa. Kailangan ko ng isang tao sa loob. Isang taong kasing talino niya. O mas matalino pa. Isang taong kayang sundan ang bawat sentimo, bawat transaksyon, at kayang ilabas ang lahat ng kanilang itinatagong baho. Kailangan ko ng isang expert auditor. Natahimik si Eloisa. Unti-unti niyang naiintindihan kung saan patungo ang usapang ito.
Bakit ako? Tanong niya. Dahil pareho tayo ng gusto, Mrs. Reyes, sagot ni Rafael. Gusto nating makitang magbayad ang mga taong nanakit sa atin. Gusto nating bawiin ang kinuha nila. Gusto natin ng hustisya. Ang pagkakaiba lang, ako ang may kapangyarihan at pera. At ikaw ang may kakayahan na kailangan ko. Anong gusto mong gawin ko? Inilapag ni Rafael ang kanyang baso. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang presensya ay tila lalong bumigat. I have a proposal. A contract. We get married. Napaatras si Eloisa na para bang napaso. Ano? Nababaliw ka na ba? Kakasira lang ng kasal ko dahil sa mga kasinungalingan. Tapos aalukin mo ako ng isa pang pekeng kasal? Hindi ito tungkol sa pag-ibig, Eloisa. This is a strategic alliance. Mariyang sabi ni Rafael. As my wife, you will have the name, the access, and the protection you need. I will appoint you as the new Chief Financial Officer of Del Rosario Shipping Lines. From that position, you will have absolute authority to audit every single department, every single contract, including all the deals Santino Gomez made with us. Gusto mong gamitin ako, sabi ni Eloisa, may pait sa kanyang boses. Yes, pag-amin ni Rafael, walang pag-aalinlangan. And you will use me. I will give you the resources to destroy the man who destroyed you. In return, you will give me the evidence to imprison the woman who betrayed me. It's a fair transaction. Sa isang penthouse unit hindi kalayuan, ang tawa ay malayang umaalingaw-ngaw. Itinaas ni Santino ang kanyang baso ng champagne, nakangisi mula tenga hanggang tenga. To us, my love, to our new beginning. Ngumiti si Cassandra, isang ngiti na kasing talas ng bubog. Kinuha niya ang baso at nakipag-toast. To us, at sa wakas, sa pagkawala ng mga pabigat sa buhay natin. I can't believe how easy it was, sabi ni Santino, hindi makapaniwala sa sarili niyang tagumpay. Pobreng Eloisa. She signed everything without even reading them. All those years, playing the loving husband, it all paid off. She was a naive fool, Santi, just like my dear husband Rafael. Sabi ni Cassandra, hinahaplos ang braso ni Santino. They believe in things like love and trust. That's their weakness. And we believe in something much more real. And what's that? Tanong ni Santino, ang mga matay nagniningning sa pagsamba. Power, sagot ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ambisyon. And of course, money. Humalakhak silang dalawa. Ang tunog ng kanilang tagumpay ay isang insulto sa dalawang pusong kanilang sinugatan. Sa The Crimson Lounge, ang katahimikan ay muling namayani. Pinoproseso ni Eloisa ang lahat. Isang kasal, isang posisyon, isang pagkakataon para sa ganti. Ang alok ay nakakatakot, ngunit kasabay nito, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa loob ng kanyang nawasak na puso. Isang pag-asa na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa katarungan. Nakita ni Rafael ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pag-aalinlangan ay dahan-dahang napapalitan ng determinasyon. Alam niyang malapit na niya itong makuha. Mula sa kanyang briefcase, kumuha siya ng isa pang dokumento. Hindi ito mga ebidensya. Isa itong marriage contract, kumpleto sa lahat ng legal na probisyon, inihanda ng kanyang mga abogado. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng mga ebidensya ng kataksilan. Ang itim na tinta sa puting papel ay tila isang imbitasyon. Ito ang sandata mo, Eloisa Reyes, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Nasa iyo ang desisyon kung mananatili kang biktima o kung gusto mong maging isang mangangaso. Ang mga mata ni Eloisa ay nakatitig sa kontrata. Sa isang iglap, hindi na papel ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ni Santino na tumatawa. Nakikita niya ang mukha ni Cassandra na puno ng pagmamataas. Nakikita niya ang 5 taon ng kanyang buhay na ninakaw sa kanya. Dahan-dahan,
Iniangat niya ang kanyang kamay. Nanginginig pa rin ito. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa sakit, dahil na ito sa nag-aalab na galit. Sa salamin, isang estranghero ang nakatitig pabalik kay Eloisa. Wala na ang mahaba at alon-along buhok na laging hinahaplos ni Santino. Napalitan ito ng isang matalas at modernong bobcat na hanggang pangalang. Nagbibigay diin sa kanyang mga mata na ngayon ay mayroong bagong ningning. Hindi ng saya, kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang mga bestidang malambot at makulay ay pinalitan ng isang itim na corporate dress na may perpektong lapat sa kanyang katawan, tila isang baluti. 2 linggo ang lumipas mula noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. 2 linggo ng mabilis at tahimik na paghahanda. Isang mabilis na civil wedding na walang seremonya, walang bisita, tanging sila lang ni Rafael at ng 2 abogadong saksi. Pagkatapos, 2 linggo ng pag-aaral, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pagbabasa ng bawat dokumento, bawat financial report, bawat kontratang may kinalaman sa Del Rosario Shipping Lines. Hindi ito isang makeover para gumanda. Ito ay isang paghahanda para sa giyera. Tinatanggal niya ang bawat piraso ng dating Eloisa Reyes, ang Eloisang mapagmahal, ang Eloisang nagtitiwala, ang Eloisang naiwan sa dilim. Sa kanyang lugar, isinilang ang isang bago, si Eloisa del Rosario. Handa ka na? Ang boses ni Rafael ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakita niya ang refleksyon nito sa salamin, nakatayo sa likuran niya, suot ang isang perpektong fit na business suit. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero merong kakaibang tindi sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan siya. Tumango si Eloisa. Ipinanganak akong handa para dito. Sa biyahe papuntang DRSL Tower sa puso ng Makati, walang nagsalita sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na ugong ng makina ng mamahaling sasakyan. Hindi ito ang komportableng katahimikan ng 2 taong nagkakaintindihan. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Bago sila bumaba, humarap si Rafael sa kanya. Pagpasok natin sa gusaling iyon, lahat ng mata ay nasa iyo. Hahanapin nila ang kahinaan mo. Aasahan nilang makita ang babaeng iniwan ng asawa. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay hindi malambing, kundi matatag at puno ng layunin. Isang senyas, isang paalala. Hindi nila makikita si Eloisa Reyes, ang asawang nasaktan. Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang makikita nila ay si Eloisa del Rosario, ang asawa ko. At ang bago nilang CFO. Huwag mo silang bibiguin. Bumitaw ito at lumabas ng sasakyan. Huminga ng malalim si Eloisa at sumunod. Ang boardroom ng DRSL ay nasa pinakatuktok na palapag ng tore, napapalibutan ng salamin mula sa hig hanggang kisame, na nagbibigay ng tanawin sa buong syudad. Ang mahogany na mesa ay napakahaba at ang mga miyembro ng board ay nakaupo na, mga makapangyarihang lalaki at babae na nagpapatakbo ng 1 bilyong pisong industriya. At sa gitna nila, magkatabing nakaupo, ay sina Santino Gomez at Cassandra Sandoval. Mukha silang hari at reyna ng mundo. Si Santino ay mayabang na nakikipag-usap sa isang board member, habang si Cassandra ay kalmadong umiinom ng kanyang tsa. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagwawagi. Para sa kanila, ito ay isang ordinaryong board meeting. Hanggang sa bumukas ang pinto, ang bulungan ay biglang naging isang nakabibinging katahimikan nang pumasok si Rafael, at lalong lumalim ang katahimikan nang makita ng lahat kung sino ang kasunod niya. Hawak kamay silang pumasok ni Rafael. Si Eloisa, suot ang kanyang itim na baluti, naglalakad na may kumpiyansa na hindi niya alam na taglay niya. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling karpet ay tila isang pagtambol ng digmaan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid at sa wakas, ipinako niya ito sa 2 taong sumira sa kanyang buhay.
ang reaksyon sa kanilang mga mukha. Iyon ang unang gantimpala ni Eloisa. Ang panga ni Santino ay literal na bumagsak. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng maputlang-maputla na kulay ng gulat at hindi paniniwala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Eloisa patungo sa kamay nitong hawak ni Rafael at pabalik. Si Cassandra naman, sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang perpektong composure. Ang tasa ng tsaa na hawak niya ay bahagyang nanginig. Ang kanyang ngiti ay naglaho at ang kanyang mga mata na laging puno ng panunuya ay ngayon ay puno ng pagkalito at bakas ng galit. Hindi pinansin ni Rafael ang reaksyon ng lahat. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa head of the table. Hinila niya ang upuan para kay Eloisa sa kanyang kanan bago siya umupo. Isang kilos na malinaw na nagpapakita ng posisyon at kapangyarihan. "Good morning, everyone!" Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong silid. "I apologize for the delay. I would like to introduce someone." Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo kay Eloisa. "I would like you all to meet my wife, Mrs. Eloisa del Rosario." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig. "And effective today," pagpapatuloy ni Rafael na lalong nagpatindi ng tensyon, "she will be assuming the role of Chief Financial Officer for Del Rosario Shipping Lines." Kung kanina ay gulat lang, ngayon ay total shock. Walang makapagsalita. Si Santino ay tila na stroke, hindi makagalaw sa kanyang upuan. Sa wakas, tumayo si Eloisa. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Kinuha niya ang isang manipis na folder na inihanda niya at marahang inilapag sa mesa. "Magandang umaga sa inyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, walang bakas ng panginginig. Bilang bagong CFO, ang aking unang direktiba ay simple lang. I want a full and immediate financial review of all ongoing projects, specifically those involving external suppliers approved in the last 6 months. Ang kanyang mga mata ay direktang tumama kay Santino. "To ensure the integrity of this review," dagdag niya, "I am ordering a temporary freeze on all pending payments and new fund releases for Project Neptune, Project Triton, and Project Calypso, effective immediately. Hanggang sa matapos ang aking audit." Iyon ang mga proyektong hawak ni Santino. Iyon ang mga proyektong ginamit nila para magnakaw. Tumunog ang telepono ng ilang board members. Ang mga abogado ay nagsimulang magbulungan. Nagsimula ang gulo. Sa gitna ng lahat ng ito, tumayo si Santino. Ang muka ay namumula sa galit. "This is absurd. You can't just—" "I can, and I just did, Mr. Gomez." Putol ni Eloisa, ang bawat salita ay may bigat. "Unless you have something to hide?" Hindi nakasagot si Santino. Napaupo siya pabalik talunan. Tapos na ang meeting. Nag-aalisan na ang mga tao, nagmamadaling gumawa ng mga tawag. Naiwan sa silid sina Eloisa, Rafael, Santino, at Cassandra. Tumango si Rafael kay Eloisa, isang tahimik na pagkilala sa kanyang unang tagumpay. Nang akmang aalis na sila, mabilis na lumapit si Cassandra kay Eloisa. Ang mukha niya ay muling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngumiti siya ng isang matamis, ngunit makamandag na ngiti. "Impressive entrance," bulong niya. Sapat lang para marinig ni Eloisa. "You may have the name, but you will never have his heart." Tumingin siya kay Rafael, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Eloisa. "This is my game, not yours." At pagkasabi niyon, tumalikod siya at naglakad paalis. Ang bawat hakbang ay isang banta. Naiwan si Eloisa na nakatayo. Ang mga salita ni Cassandra ay umuukit sa kanyang isipan. Ngayon, alam na niya. Ang laban ay hindi lang para sa pera at hustisya. Personal na ito. 11:11 na ng gabi. Ang DRSL Tower ay halos isa ng multo, tahimik at madilim,
maliban sa iilang bintana sa pinakatuktok na palapag. Isa na roon ang opisina ni Rafael del Rosario, ngunit hindi sa sarili niyang mga papeles nakatuon ang kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay nasa kabilang dulo ng hallway sa opisina ng bagong Chief Financial Officer. Ang ilaw doon ay kanina pa bukas, isang maliwanag na tuldok sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng 2 linggo, ito na ang naging routine. Dumarating si Eloisa bago pa sumikat ang araw at umaalis kapag halos lahat ay natutulog na. Pinapanood siya ni Rafael mula sa malayo. Nakikita niya kung paano nito kinakausap ang mga department head. May awtoridad, ngunit magalang. Nakikita niya kung paano nito sinusuyod ang libu-libong pahina ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong konsentrasyon. Ang babaeng nakilala niya sa bar, ang babaeng mukhang basang sisiw, ay unti-unting naglalaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumilinaw ang imahe ng auditor na kinailangan niya. Matalino, masipag, at walang awa. Isang perpektong sandata. Ngunit sa ilalim ng paghanga niya sa kanyang sandata, may isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol. Respeto. Biglang tumunog ang telepono sa opisina ni Eloisa. Kahit mula sa kanyang kinauupuan, naririnig ni Rafael ang malakas at sunod-sunod na ring nito. Nakita niyang bahagyang natigilan si Eloisa bago ito sinagot. Tumayo si Rafael at tahimik na lumapit sa kanyang pinto, sapat lang para masilip ang nangyayari. Hindi niya marinig ang sinasabi sa kabilang linya, pero nakikita niya ang reaksyon ni Eloisa. Nakita niya kung paano ito umayos ng upo, ang kanyang likod ay biglang tumuwid. Ang malambot na ekspresyon ng pagod sa mukha nito ay napalitan ng isang malamig na bakal. "Mr. Gomez," narinig niyang sabi ni Eloisa. Ang boses ay kalmado at formal, na para bang isang ordinaryong kliyente lang ang kausap nito at hindi ang lalaking dumurog sa kanyang mundo. May ilang sandali ng katahimikan habang nakikinig ito. Marahil ay sumisigaw si Santino sa kabilang linya, nagbabanta, nagagalit. Ngunit si Eloisa ay hindi natinag, walang kahit anong bakas ng takot o sakit sa kanyang mukha. Tila isa siyang batong hindi kayang sirain ng anumang alon. Pagkatapos, nagsalita siyang muli. "The account was frozen based on Executive Order 2023-04, which I signed this afternoon. May I remind you that as the CFO, I have the fiduciary duty to investigate any and all financial discrepancies to protect the interests of this company." Muli siyang nakinig. Bahagya siyang tumango na para bang inaasahan na niya ang anumang sinasabi nito. "Your personal feelings are irrelevant to this matter, Mr. Gomez." Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay tila isang matulis na yelo. "I found irregularities in the invoicing submitted by your shell corporation, SG Ventures, for the Neptune project. The figures do not align with the standard logistics cost. This requires a full forensic audit. Kung mapatunayan naming malinis ang iyong mga transaksyon, ibabalik namin ang pondo. Kung hindi..." Huminahon siya sandali, isang kalkuladong paghinto. "I'm sure you are familiar with the legal repercussions of corporate fraud." Iyon na yun, ang huling suntok. Direkta, matalino at legal. Ginamit niya ang mismong lengguwahe ng mundo nila para supilin ito. "If you have no other professional concerns, I have a lot of work to do. Good night." Ibinaba niya ang telepono nang may marahang pag-iingat. Walang ingay, walang galit. Isang malinis at tahimik na pagpatay. Para kay Rafael, ang eksenang yon ay mas nakakabilib pa kaysa sa anumang malaking business deal na napanalunan niya. Ang babaeng halos malunod sa sarili niyang mga luha ay nagbalik bilang isang pating sa karagatan ng korporasyon. At ang dugo na una niyang pinatikim ay dugo mismo ng lalaking sumugat sa kanya. Unang dugo. Tumalikod si Rafael at naglakad papunta sa kanyang mini pantry. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng kape. Pagkatapos ay lumabas siya ng kanyang opisina at kumatok sa nakabukas na pinto ni Eloisa.
Bahagya itong nagulat nang makita siya, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang profesional na anyo. "Sir Rafael," sabi niya, "gabi na. Baka kailangan mo nito." Sabi ni Rafael, inilapag ang isang tasa sa gilid ng kanyang mesa. "Salamat po," sagot ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa mga papeles. "Narinig ko ang usapan ninyo ni Mr. Gomez," pag-amin ni Rafael. Hindi ito umimik, ngunit nakita niya ang bahagyang pag-igting ng kanyang mga balikat. "Magaling ang ginawa mo," sabi niya, direkta at malinis. Isang bahagyang nangiti, halos hindi mahahalata, ang sumilay sa labi ni Eloisa. "I found a small hole, but it was big enough to question the entire foundation of his transactions." Iyon ang unang hakbang. Isang magandang unang hakbang. Pagsang-ayon ni Rafael, humigop siya ng kanyang kape. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa babaeng nasa harap niya. Ang liwanag mula sa desk lamp ay nagbibigay diin sa talas ng kanyang mukha. Ngunit lumilikha rin ng mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Mga anino ng pagod at kulang sa tulog. Natahimik sila. Walang gustong magsalita tungkol sa personal na aspeto ng nangyari. Ang kanilang ugnayan ay nakatayo sa pundasyon ng negosyo at paghihiganti. Walang puwang para sa emosyon. Ngunit nang tumayo si Eloisa para mag-unat at tumingin sa malawak na bintana ng kanyang opisina, may ibang nakita si Rafael. Mula sa likuran, habang nakatanaw ito sa kumikinang na mga ilaw ng syudad, ang matigas na anyo ng CFO ay pansamantalang nawala. Ang nakita niya ay isang babaeng nag-iisa sa tuktok ng isang tore na papaligiran ng kapangyarihan, ngunit malayo sa lahat. Nakita niya ang anino ng kalungkutan na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang bagong tuklas na lakas. Sa sandaling iyon, hindi lang isang sandata ang nakita ni Rafael. Nakita niya si Eloisa. Isang biglaang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang uri ng proteksyon, marahil, ang dumaan sa kanya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. "Magpahinga ka na rin," sabi na lang niya bago tumalikod. Mahaba pa ang laban bukas. Pumasok siya pabalik sa kanyang opisina. Dala-dala ang imahe ni Eloisang nakatanaw sa malayo. Umupo siya sa kanyang silya, ang isip ay ligalig. Ang kanilang kasunduan ay simple lang, ngunit ang damdaming kaakibat nito ay nagsisimulang maging komplikado. Biglang nag-ring ang kanyang personal na cellphone. Isang pangalan na pamilyar sa kanya ang lumabas sa screen. Si Antonio Luna, isang respetadong mamamahayag mula sa isang malaking business gazette. "Anton," sagot niya. "Rafa, gabi na. Pasensya na sa abala," sabi ng nasa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "Pero may kailangan akong i-confirm. May mga bulong-bulungan kasing kumakalat." "Anong bulong-bulungan?" tanong ni Rafael, kinutuban na siya. "Na ang biglaan mong pagpapakasal ay isang pagkukunwari lang, isang cover-up para sa isang malaking internal fraud sa DRSL na malapit ng pumutok." Huminto sandali si Antonio. "May komento ka ba rito?" Nanigas si Rafael sa kanyang kinauupuan. Ang malamig na pakiramdam ng panganib ay gumapang sa kanyang likuran. Cassandra. Hindi pa man sila nakakasulong sa kanilang opensiba, nagsimula na ang kanyang ganting salakay. At hindi sa boardroom ang pinili nitong labanan. Sa mata ng publiko, ang unang sampal ay hindi dumating sa pamamagitan ng sigaw o banta, kundi sa pamamagitan ng makintab na pahina ng isang sikat na society magazine. Umaga pa lang, habang nagkakape si Eloisa sa malawak na dining area ng penthouse ni Rafael, ang kanilang opisyal na tirahan bilang mag-asawa, isang katulong ang magalang na naglapag ng mga dyaryo at magazine sa mesa. Nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na mukha sa cover ng Manila High Life. Si Cassandra Sandoval, nakangiti na tila isang anghel, sa isang artikulong may pamagat na Cassandra Sandoval on Moving On, Finding Peace and Her Hopes for Her Ex-Husband's New Happiness.
Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Eloisa. Kinuha niya ang magasin. Ang artikulo ay puno ng mga salitang tila pulot-pukyutan, ngunit may nakatagong lason. Binanggit ni Cassandra kung gaano niya kamahal si Rafael at na ang kanilang paghihiwalay ang pinakamalungkot na desisyon sa kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga salita tungkol kay Eloisa ang pinakatuso. I haven't had the chance to formally meet the new Mrs. Del Rosario, sabi ni Cassandra sa panayam. But I wish her well. I can only imagine how overwhelming this new world must be for someone like her. All I hope is that she truly makes Rafael happy and that her intentions are as pure as his heart. Someone like her. Tatlong salita. Ngunit ang ibig sabihin ay malinaw. Isang tagalabas. Isang taong hindi kabilang. Hindi pa siya tapos. May isa pang tabloid na nakapatong sa ilalim. Dito, mas garapal ang atake. Ang headline ay malaki at nakakainsulto. From rags to riches. Sino ang mystery woman na umangkin sa puso ng shipping tycoon? Sa loob, may mga lumang litrato niya noong simple pa ang kanyang pamumuhay, itinabi sa mga bagong litrato niya na bumababa sa mamahaling kotse ni Rafael. Ang buong naratibo ay halata. Si Eloisa Reyes ay isang desperada at tusong gold digger. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga kamay. Nanginginig niyang ibinagsak ang dyaryo sa mesa. Ang kanyang unang reaksyon ay galit. Isang nag-aalab na galit. Paano nila nagagawa ito? Paano nila binabaluktot ang katotohanan? Ngunit habang nakatitig siya sa mga nakakalokong nangiti ni Cassandra at Santino sa papel, ang galit niya ay dahan-dahang lumamig at naging isang matigas na yelo. Ito ang laro ni Cassandra. Ang larangan ng digmaan na pinili niya ay hindi ang boardroom, kundi ang opinyon ng publiko. Kung hahayaan niyang maapektuhan siya ng galit, talo na siya bago pa man magsimula. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape at may bagong determinasyon, uminom siya. Kung gusto ni Cassandra ng laro, bibigyan niya ito ng laro. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang ilang araw sa taunang Starlight Charity Ball, isa sa pinakamalaking social events ng taon. Obligado silang dumalo ni Rafael. Habang papasok sila sa Grand Ballroom ng hotel, naramdaman agad ni Eloisa ang daan-daang pares ng matang nakatutok sa kanila. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Ang bawat ngiti na ibinibigay sa kanila ay tila may kasamang pag-insulto. Nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin mula sa kanyang suot na simpleng emerald green gown hanggang sa paraan ng kanyang paglalakad. Huwag mo silang pansinin, bulong ni Rafael sa tabi niya. Ang boses ay mababa at matatag. They are wolves disguised as sheep. Don't worry, sagot ni Eloisa. Isang maliit at kumpiyansang ngingiti sa kanyang labi. I know how to handle wolves, ngunit hindi naging madali. Habang kumukuha siya ng isang baso ng champagne, isang babaeng kilalang malapit na kaibigan ni Cassandra, si socialite, Marieta Lagos, ang aksidenteng bumangga sa kanya. Natapo ng malamig at malagkit na alak sa harapan ng kanyang gown. Oh my goodness, I'm so sorry, sabi ni Marieta. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nang aasar. Ang clumsy ko talaga. That dress looks expensive ka pa naman. Bago, ano? Lahat ng tao sa paligid nila ay napatingin, naghihintay ng eksena. Naghihintay na mapahiya si Eloisa. Huminga ng malalim si Eloisa. Sa halip na magalit, ngumiti siya ng matamis kay Marieta. It's all right, Mrs. Lagos. Accidents happen. Kumuha siya ng tissue mula sa isang waiter. And yes, it's new. Pero ang mahalaga, hindi ito galing sa nakaw. Ang nangiti ni Marieta ay naglaho. Ang ilang nakarinig ay napatigil sa pagtawa. Walang anumang emosyon. Dahan-dahang pinunasan ni Eloisa ang mantsa sa kanyang damit. Bago magalang na tumango at naglakad palayo, iniwan si Marieta na nakanganga.
Nahanap niya ang isang tahimik na sulok malapit sa balcony. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang tagumpay ay maliit, ngunit ang tensyon ay nakakapagod. That was quite a performance. Napalingon siya. Si Cassandra. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Mukhang isang diyosa sa kanyang nagniningning na puting gown. May hawak na baso ng wine. I'm not performing, Cassandra. Kalmadong sagot ni Eloisa. Really? Ngumiti si Cassandra, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. You look so natural in this world. Parang isinilang ka para dito. Rafael is so generous. You are a very lucky woman. Ang bawat salita ay may dalang patutsada na siya ay isang palamuti lang, isang taong pinalad na mapulot. Tinitigan siya ni Eloisa ng diretso sa mata. Maswerte nga ako at maswerte rin siya, sagot niya. Ang kanyang boses ay pantay at walang bahid ng pagka-intimidate. He values competence and loyalty above all else. I'm glad I can provide him with both. Ang subtext ay malinaw na parang kristal, kakayahan at katapatan. Dalawang bagay na ipinagkait ni Cassandra kay Rafael. Ang ngiti ni Cassandra ay bahagyang kumibot. Hindi niya inaasahan ang ganoong klasing sagot. Akala niya ay isang mahinang babae ang kanyang kaharap. Enjoy your evening, Eloisa, sabi na lang ni Cassandra. Ang boses ay may bahid na ng yelo bago ito tumalikod. Sa sandaling iyon, alam ni Eloisa na nanalo siya sa round na iyon. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagpapakita ng kanyang halaga. Nang akmang hihinga na siya ng maluwag, isang mainit na kamay ang biglang humawak sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang kanyang nalanghap. Everything all right? Ang boses ni Rafael. Dumating ito sa tamang-tamang pagkakataon na para bang pinapanood siya nito mula sa malayo. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag at posesibo. Isang malinaw na mensahe sa lahat ng nakakakita. Nakita niya ang pagbabago sa tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mula sa panunuya, naging pag-iwas. Ang simpleng kilos ni Rafael ay isang deklarasyon. She is with me. She is mine. Tumingin si Eloisa sa kanya. Yes, everything is fine. Tumango si Rafael. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya. Tila sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pagkatapos ay tumingin ito sa direksyon kung saan naglakad si Cassandra. You handled that well. Nasa loob na sila ng sasakyan, pauwi nang muli itong magsalita. Ang ingay ng party ay napalitan ng katahimikan ng gabi. You handled that well, ulit ni Rafael. Ngayon ang kanyang boses ay mas seryoso. But she won't stop there. She's playing dirty now. Tumingin si Eloisa sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na mabilis na dumadaan. Alam niya, ang gabing ito ay isang maliit na patikim pa lang. Ang laro ng mga anino ay nagsisimula pa lamang. At sa larong ito, kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa kalaban. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong penthouse, kasabay ng pagbuhos ng ulan na tila walang katapusan. 12:00 na ng hating gabi. Kararating lang ni Rafael mula sa isang late-night meeting sa Cebu. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising pa rin. Ang charity ball, ang mga artikulo sa dyaryo, lahat ay parte ng isang masalimuot na laro na alam niyang hindi pa tapos. Inaasahan niyang madadatnan ng isang madilim at tahimik na bahay. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, isang sinag ng ilaw ang nanggagaling sa ilalim ng pinto ng home office na ginagamit ni Eloisa. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Eloisa ay nakasubsob sa mesa. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa isang tumpok ng mga financial statement. Ang kanyang laptop ay bukas pa. Nagpapakita ng mga komplikadong spreadsheet. Sa una, inakala ni Rafael na nakatulog lang ito sa sobrang pagod. Eloisa, mahina niyang tawag. Walang sagot. Lumapit siya.
Nang mahawakan niya ang balikat nito para gisingin, naramdaman niya ang isang di pangkaraniwang init na nagmumula sa balat nito. Kahit sa manipis na tela ng kanyang blusa, hinawakan niya ang noo nito. Nag-aapoy ito sa lagnat. Damn it! Mahina niyang mura. Walang pag-aalinlangan. Maingat niyang binuhat si Eloisa. Nagulat siya sa gaan nito. Sa loob ng ilang linggo, nakita niya itong matatag at malakas na tila kaya nitong buhatin ang buong kumpanya. Ngunit ngayon, sa kanyang mga bisig, naramdaman niya ang kahinaan nito. Isang paalala na sa likod ng CFO, mayroong isang babaeng pinagkaitan at sinaktan. Dinala niya ito sa kwarto nito, isang maluwag na guest room na pinili nito sa halip na sa master's bedroom. Maingat niya itong inihiga sa kama. Pagkatapos ay mabilis siyang kumilos. Kumuha siya ng isang palanggana, ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Umupo siya sa gilid ng kama at sinimulang punasan ang noo nito, ang kanyang mga pisngi, ang kanyang leeg. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at mahusay, ngunit may kasamang kakaibang delikadesa na hindi niya inaasahan sa kanyang sarili. Ang dating CEO na sanay magbigay ng utos ay ngayon ay isang tagapag-alaga. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa babaeng mahimbing na natutulog. Sa ilalim ng malumanay na ilaw mula sa lampshade, pinagmasdan niya ang mukha ni Eloisa. Kung walang bakas ng pagod at sakit, ang mukha nito ay payapa. Mayroon itong klasikong ganda na hindi marangya, hindi tulad ng artipisyal na perpeksyon ni Cassandra. Ang ganda ni Eloisa ay totoo at tahimik. Habang pinupunasan niya ang braso nito, biglang gumalaw si Eloisa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, ngunit malabo at wala sa pokus. At mula sa kanyang mga labi, isang pangalan ng kanyang ibinulong, mahina at puno ng sakit, na tila isang kutsilyong biglang tumusok sa katahimikan ng silid. Santi. Natigilan si Rafael. Ang kanyang kamay na may hawak na bimpo ay nanigas sa hangin. Narinig niya ito ng malinaw. Isang pangalan. Ang pangalan ng lalaking sumira dito. Isang emosyong hindi niya inaasahan ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Isang madilim at mabigat na pakiramdam na dumaloy sa kanyang mga ugat. Init, galit. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang bagay na mas nakakagulat pa. Selos. Napakagatlabi siya. Pilit na iwinaksi ang damdaming iyon. Ano ang karapatan niyang magselos? Ang kanilang kasal ay isang kontrata. Ang kanilang relasyon ay isang transaksyon. Ngunit ang marinig, ang pangalan ng ibang lalaki, mula sa mga labi nito, sa isang sandali ng kahinaan, ay nagpagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa sulok ng mata ni Eloisa, kahit pa ito'y tulog. Bakit ahit? Bulong nitong muli, puno ng pighati. Ang tanong na yon ay tumago sa puso ni Rafael. Sa isang iglap, hindi nagalit ang kanyang naramdaman, kundi awa. Isang malalim na awa, hindi para sa isang business partner, kundi para sa isang taong nasasaktan. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas, mas marahan ngayon, na tila sa bawat haplos ay nais niyang alisin ang sakit na nararamdaman nito. Nanatili siya roon sa tabi nito buong gabi. Pinalitan niya ang basang bimpo ng paulit-ulit. Pinakiramdaman niya ang kanyang temperatura. Hindi siya natulog. Nagbantay lang siya, isang tahimik na anino sa tabi ng kama. Kinaumagahan, dahan-dahang iminulat ni Eloisa ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang bigat ng kanyang ulo at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Ang lagnat ay tila bumaba na. Nang subukan niyang bumangon, doon niya napansin ang isang figura na natutulog sa armchair sa tabi ng kanyang kama. Si Rafael. Nakatulog ito nang nakaupo. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakasandal sa likod ng upuan. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na at ang perpekto niyang buhok ay bahagyang magulo. Ang anyo ng makapangyarihang CEO ay nawala.
napalitan ng isang taong mukhang pagod at mortal. Sa tabi niya, sa maliit na mesa ay ang palanggana ng tubig, isang baso ng tubig at mga gamot. Doon niya naintindihan, inalagaan siya nito. Buong gabi, isang komplikadong emosyon ang bumalot sa puso ni Eloisa. Sa loob ng maraming linggo, ang turingan nila ay parang magkaalyansang sundalo, professional, malamig. Ngunit ang kilos na ito ay iba. Ito ay personal. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang bilyonaryong si Rafael del Rosario. Ang nakita niya ay isang lalaking nagpakita ng kabutihan sa kanya. Isang kabutihang matagal na niyang hindi naramdaman. Marahil dahil sa paggalaw niya, dahan-dahang nagising si Rafael. Agad nitong inayos ang sarili at ang maskara ng ay muling isinuot. "Gising ka na pala," sabi nito. Ang boses ay medyo paos. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Mabuti na," sagot ni Eloisa. "Medyo nahihiya-hiya mo." "Ikaw, hindi ka umuwi sa kwarto mo." "May lagnat ka," simpleng sagot ni Rafael na para bang iyon na ang pinakaluhikal na paliwanag sa mundo. "Uminom ka ng gamot at magpahinga ka buong araw. Ipagpaalam na kita sa opisina." Tumayo ito at akmang aalis na nang pigilan siya ni Eloisa. "Rafael, salamat." Huminto ito sa may pinto at lumingon. Sa isang bihirang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo at ang pader na nakapagitan sa kanila ay tila panandali ang gumuho. "Pareho tayong sinaktan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, Eloisa," sabi ni Rafael. Ang boses ay mas mahina ngayon. May bakas ng kalungkutan. "Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mag-isang lumalaban sa dilim." Iyon ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang sariling kahinaan. Isang maliit na siwang sa kanyang baluti. Ikinuwento niya kung paano siya niloko ni Cassandra, hindi lang sa pera, kundi sa emosyon. Ikinuwento niya kung paano niya ibinigay ang lahat para lang malaman na isa lang pala siyang hagdan para sa ambisyon nito. Dahil sa kanyang pagiging bukas, nahanap ni Eloisa ang lakas ng loob na ibahagi rin ang sarili niyang sakit. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap na binuo kasama si Santino, ang kanyang pagsasakripisyo at ang biglaang pagdurog sa lahat ng iyon. Sa silid na iyon, habang ang ulan sa labas ay tumila na, dalawang sugatang puso ang nag-usap, hindi bilang mag-asawa, hindi bilang magkaalyansa, kundi bilang dalawang taong nakaintindi sa sakit ng isa't isa. Isang bagong uri ng koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi nakasulat sa kanilang kontrata. Habang nag-uusap sila, sa sobrang pagiging komportable sa isa't isa, may sandaling natahimik sila. Ang distansya sa pagitan nila ay tila lumiit. Ang mga tingin nila ay nagtagal ng kaunti. Naramdaman ni Rafael ang isang hindi maipaliwanag na paghila. Isang pagnanais na alisin ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Inilapit niya ang kanyang kamay. Ngunit sa huling sandali, pareho silang natauhan. Ang sandali ay nabasag. Mabilis na umatras si Rafael. "Magpahinga ka na," sabi niyang muli. Ang boses ay medyo formal na ulit. Bago mabilis na tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiwan si Eloisa na tulala. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Ano ang nangyari? Nang akmang hihiga na siyang muli, may napansin siyang isang lumang folder na naiwan ni Rafael sa armchair kung saan ito natulog. Marahil ay nahulog mula sa briefcase nito. Dahil sa pag-usisa, kinuha niya ito. Ang pamagat sa harap ay halos nabura na, ngunit malinaw pa ring mababasa. Sandoval Holdings, laban sa Del Rosario Incorporated, 1995. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga lumang legal na dokumento, mga clippings ng balita. Tila isang kaso ng hostile takeover, maraming taon na ang nakalipas. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit, kupas na litrato ang nakasingit sa pagitan ng mga pahina.
Isang lalaking nasa mid-lima-lima at sa tabi nito ay isang batang babae na marahil ay nasa 10 taong gulang. Ang mukha ng lalaki ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit ang mukha ng bata, ang mukha ng batang babae, kahit sa kanyang murang edad, ay mayroong matalas at puno ng pagkamuhi na tingin. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Eloisa. Pamilyar sa kanya ang batang babae. Ito ay si Cassandra. Ang pakiramdam ay tila isang piraso ng yelo na dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran, nag-iiwan ng lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Hawak-hawak ni Eloisa ang lumang folder. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kupas na litrato. Ang batang babae, ang mga mata nito, walang bahid ng pagiging inosente ng isang bata. Ang nandoon ay isang matigas at matalas na tingin, isang tingin na puno ng puot na hindi nababagay sa kanyang murang edad, nakatutok sa isang bagay sa labas ng kwadro ng kamera. Alam ni Eloisa sa kanyang puso kung ano o sino ang tinitingnan nito. Ang legasya ng mga Del Rosario, ang init ng pag-aalala at ang namumuong koneksyon na naramdaman niya para kay Rafael kanina lang ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw. Mas malalim, mas madilim. Kinabukasan, kahit may utos si Rafael na magpahinga siya, hindi mapakali si Eloisa. Ang folder ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang isipan. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Gamit ang isang burner phone na binili niya para sa mga ganitong pagkakataon, tumawag siya sa isang numero mula sa kanyang nakaraan. Isang numero na hindi niya inakalang tatawagan niyang muli. "Cesar," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Sino to?" Ang magaspang na boses ng isang lalaki ang sumagot. Eloisa Reyes, dati sa RGV auditing firm. Natahimik sandali ang lalaki. "Reyes, ang pinakamagaling na auditor na nakilala ko. Napatawag ka?" Si Mang Cesar ay isang veteranong private investigator, isang anino sa mundo ng korporasyon na mas maraming alam kaysa sa mga nakasulat sa papeles. "May kailangan akong ipahanap, Mang Cesar. Isang pangalan. Agustin Sandoval," sabi ni Eloisa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, sa pamilya niya, at kung anong koneksyon niya sa Del Rosario Shipping Lines." "Sandoval, pamilyar ang pangalang yan," sabi ni Cesar. "Bigyan mo ako ng 2 araw. Ang sumunod na 2 araw ay isang impyerno para kay Eloisa. Pumasok siya sa opisina, ngunit ang kanyang isip ay wala sa mga kasalukuyang spreadsheet. Ito ay nasa nakaraan, sa taong 1975. Ang kanyang mga gabi ay ginugol niya hindi sa pagtulog, kundi sa pag-aaral sa lumang folder. Gumawa siya ng isang flowchart sa isang malaking whiteboard sa kanyang home office. Ikinokonekta ang mga pangalan, mga petsa, at mga kumpanya. Ang istorya ay malinaw. Ang Sandoval Holdings, na pag-aari ni Agustin Sandoval, ay sinubukang i-hostile takeover ang DRSL. Ngunit mas tuso ang ama ni Rafael, si Don Ricardo Del Rosario. Sa isang makamandag na corporate maneuver, hindi lang niya napigilan ang takeover, kundi siya pa ang nagpabagsak sa Sandoval Holdings na naging sanhi ng pagkabangkarote at pagkasira ng pangalan ni Agustin. Habang mas lumalalim ang kanyang investigasyon, isang nakakatakot na pattern ang kanyang nakikita. Ang mga shell corporation na ginamit ni Santino at Cassandra para magnakaw ng pera. Ang mga pangalan nito ay may kaugnayan sa mga subsidiary ng Sandoval Holdings noon. Ang mga offshore bank account ay nasa mga bansang dating pinagtataguan ng yaman ni Agustin. Hindi ito basta-basta pagnanakaw. Ito ay isang plano na hinabi ng matagal. Bawat galaw ay may kahulugan. Bawat galaw ay isang pag-alipusta sa legasya ng mga Del Rosario. Sa ikatlong araw, tumawag si Mang Cesar.
May nakuha na ako para sa'yo, Reyes, sabi nito. Si Agustin Sandoval, namatay 10 taon na ang nakalipas. Atake sa puso, pero sabi ng mga tsismis, namatay sa sama ng loob. Mayroon siyang isang anak na babae. Huminga ng malalim si Eloisa, hinahanda ang sarili sa kumpirmasyon. Anong pangalan? Iyon ang mahirap hanapin. Pagkatapos bumagsak ng pamilya nila, nag-iba sila ng apelyido, nagtago. Ngunit nahanap ko ang orihinal na birth certificate. Narinig ni Eloisa ang kaluskos ng papel sa kabilang linya. Ang pangalan niya ay Cassandra Dana Sandoval. Sandoval, parang isang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Eloisa. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang paglapit niya kay Rafael, ang pagpapakasal, ang paggamit niya kay Santino. Lahat ay parte ng isang napakatagal at napakalamig na paghihiganti. May isa pa, sabi ni Mang Cesar, na lalong nagpatindi sa kilabot na nararamdaman ni Eloisa. Ang apelyidong ginamit ng kanyang ina nang magtago sila, Sandoval. Iyon ang middle name na ginamit ni Santino Gomez sa lahat ng kanyang legal na dokumento sa DRSL. Gumuho ang mundo ni Eloisa. Si Santino ay hindi lang isang kasabwat na nabulag sa pera. Posibleng kamag-anak siya ni Cassandra. Sila ay iisang pamilya ng mga ahas na may iisang layunin. Pagkatapos ng tawag, nanginginig na kinuha niyang muli ang litrato. Tinitigan niyang muli ang batang si Cassandra. Ngayon, ang puot sa mga mata nito ay may pangalan na, may dahilan na. At ang batang iyon ay hindi naglaho. Nagtago lang siya, naghintay, at lumaki bilang isang maganda, ngunit nakamamatay na sandata ng kanyang ama. Isang matinding takot ang biglang bumalot sa kanya. Takot para kay Rafael. Natulog siya sa tabi ng isang kaaway na ang tanging misyon sa buhay ay ang wasakin siya at ang lahat ng mahalaga sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang folder, ang litrato, at ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nag-abogadong magpalit ng damit. Kailangan niyang makarating sa DRSL Tower. Kailangan niyang sabihin kay Rafael, ngayon na. Mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang kanyang puso ay kumakarera, hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Nang walang katok-katok, binuksan niya ng malakas ang pinto ng opisina ni Rafael. Nag-angat ng tingin si Rafael mula sa kanyang mga papeles, nagulat sa biglaang pagpasok ni Eloisa. Nakita niya ang itsura nito, ang pamumutla, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, at ang takot sa kanyang mga mata. Eloisa, anong nangyari? Tanong niya, agad na tumayo. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya ng diretso sa napakalaking mesa ni Rafael. At may puwersa, inilapag niya ang kupas na litrato sa ibabaw ng mga papeles nito. Napakunot ang noo ni Rafael. Kinuha niya ang litrato. Sino to? Tinitigan siya ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na maintindihan nito ang bigat ng kanyang sasabihin. Rafa, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa paghihiganti. Hinawakan niya ang balikat ni Rafael, pinipilit itong tumingin sa kanya, malayo sa litrato. Hindi tayo lumalaban sa isang magnanakaw. Lumalaban tayo sa isang multo mula sa nakaraan ng pamilya mo. Ang mga salita ni Eloisa ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Rafael, nag-iwan ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Lumalaban tayo sa isang multo mula sa nakaraan ng pamilya mo. Ibinaba ni Rafael ang kanyang tingin mula sa mukha ni Eloisa pabalik sa litrato. Pinagmasdan niyang muli ang mukha ng batang babae. Ngayon, sa tulong ng konteksto, nakita niya ito.
Ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagkakangiti, isang ngiti na tila isang ensayo para sa libu-libong pekeng ngiti na ibibigay niya sa kanya sa hinaharap. Si Cassandra, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang lahat ng alaala, ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang mga matatamis na salita, ang kanyang mga yakap, ay biglang nabahira ng lason. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay hindi pala totoo. Ito ay isang mahabang pag-arte, isang kalkuladong pagganap na nagtagal ng ilang taon. Tumalikod siya mula sa mesa at naglakad papunta sa malawak na bintanang salamin. Tinitingnan ang syudad sa ibaba, ngunit hindi naman talaga nakikita. Agustin Sandoval, sabi niya. Ang pangalan ay tila isang sumpa sa kanyang mga labi. Naalala ko siya. Bata pa ako noon, pero tandang-tanda ko ang mga gabi na umuuwi ang aking ama, si Don Ricardo, na pagod at puno ng galit. Ang laban na yon, halos wasakin nito ang aming kumpanya at ang aming pamilya. Humarap siya kay Eloisa. Ang kanyang muka ay isang maskara ng sakit na matagal nang nakatago. Hindi lang pera ang nawala kay Sandoval, nawala ang kanyang dangal. At ayon sa aking ama, iyon ang pinakamasakit na mawala sa isang lalaki. Ang pagbubunyag ni Eloisa ay hindi lang nagbigay ng bagong dimensyon sa kanilang kasalukuyang laban. Nagbukas ito ng isang lumang sugat sa puso ni Rafael, isang sugat na may kinalaman sa kanyang ama. Ang kanilang relasyon ay laging puno ng tensyon. Si Don Ricardo ay isang matigas at walang awang negosyante, at si Rafael, sa kanyang kabataan, ay laging sumasalungat sa mga pamamaraan nito. Ngayon, naiintindihan niya. Ang digmaang iyon kay Sandoval, ang humubog sa kanyang ama, ang nagpatigas dito. Dahil sa bigat ng revelasyon, isang pader ang biglang muling itinayo ni Rafael sa pagitan nila ni Eloisa. Ang koneksyong nabuo nila noong gabing inalagaan niya ito ay biglang nawala. Napalitan ng isang malamig na distansya. Ang mundo niya ay biglang naging mapanganib at puno ng mga anino. Paano siya makakatiyak na si Eloisa mismo ay hindi parte ng isang mas malaking laro? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging mapanuri at walang tiwala. Nasaktan si Eloisa sa biglaang pagbabago ng kanyang tono, ngunit naintindihan niya. Ang taong ito ay biglang nawalan ng kakayahang magtiwala. Nag-imbestiga ako, Rafael. Mahinahon niyang sagot. Ang folder na naiwan mo sa kwarto ko, iyon ang nagsimula ng lahat. Nakita ko ang litrato. At nagtiwala ka agad sa nakita mo? Nag-hire ka ng private investigator sa likod ko. Ako sa niya, ang kanyang pagdududa ay nagiging paranoia. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Mayroon ka rin bang mga sikreto, Eloisa? Ang bawat salita ay isang sampal. Rafael, sinusubukan kitang tulungan. O sinusubukan mong ilagay ang iyong sarili sa isang mas magandang posisyon? Ngayong alam mo na ang kahinaan ko, ang kahinaan ng pamilya ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Eloisa. Hindi siya makapaniwala. Iyan ba talaga ang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat? Isang oportunista? Lahat ng tao ay may motibo, Eloisa. Natutunan ko yan sa masakit na paraan. Ang pagtatalo nila ay puno ng sakit at pagdududa. Isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pundasyon ng kanilang alyansa. At sa kabilang panig ng syudad, ang taong pinagmulan ng lason ay naghahanda na ng kanyang huling kamandag. Sa isang marangyang restaurant, nakaupo si Cassandra sa tapat ni Santino. Kung si Rafael ay ginugulo ng mga multo ng nakaraan, si Santino naman ay ginugulo ng takot sa hinaharap. Cassie, nababaliw ka na ba? Nanginginig na, sabi ni Santino. I-freeze ang mga account? Isang full audit? Malapit na tayong mahuli. Kailangan na nating umalis ng bansa. Kalmadong humigop ng wine si Cassandra. Huminahon ka, Santi. Bakit ka natatakot? Hindi ba't hawak mo pa rin ang pinakamalaking alak?
Anong alas? Halos wala na akong pera. Ang reputasyon ko ay sira na. Ang alas mo ay si Eloisa, sabi ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. At oras na para gamitin iyan. Alam kong may nararamdaman na si Rafael para sa kanya. Nakikita ko. Iyon ang kanilang kahinaan. Inilapag niya ang isang maliit na brown envelope sa mesa. Panahon na para sa huling akto, ang grand finale. Nanginginig na binuksan ni Santino ang envelope. Ang laman nito ay isang set ng mga pekeng dokumento, mga bank transfer slip na may pekeng pirma ni Eloisa, mga email trail na pinalabas na nag-uutos siya ng mga ilegal na transaksyon, at isang kumpletong naratibo na magpapakita na si Eloisa Reyes, gamit ang kanyang kapangyarihan bilang CFO, ay nagtangkang maglipat ng 500 milyong piso sa isang offshore account na nakapangalan sa kanya. Ito ang maglalagay sa kanya sa kulungan habang buhay, bulong ni Santino. Exactly, sabi ni Cassandra. At habang ang lahat ay nakatutok sa kanya, sa gold digger na nagtaksil, malaya na tayong makakaalis dala ang perang matagal na nating pinaghirapan. It's the perfect misdirection. Pero paano si Rafael? Hindi siya maniniwala dito. Isang tusong ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Cassandra. Kumuha siya ng isa pang, mas maliit na envelope. Dito sa loob ay ang lason para sa isip ni Rafael. Pabalik sa DRSL Tower, ang tensyon sa pagitan ni na Eloisa at Rafael ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Wala akong tinatago, Rafael. Giit ni Eloisa, ang kanyang boses ay puno ng frustrasyon. Patunayan mo, hamon ni Rafael. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok ang executive assistant ni Rafael. Sir, may nagpadala po ng isang urgent delivery para sa inyo. Confidential daw po. Kinuha ni Rafael ang maliit na envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Ang laman nito ay mga litrato at ilang dokumento. Mga litrato ng isang magandang babae na nakangiti. Si Elara, ang kanyang first love. Ang babaeng namatay sa isang car accident, maraming taon na ang nakalipas. Ang sugat na hindi kailanman naghilom sa kanyang puso. Kasama ng mga litrato ay isang report mula sa isang private investigator na nagdedetalye ng bawat aspeto ng buhay at pagkamatay ni Elara. Ang report ay pinalabas na kinomisyon ni Eloisa Reyes. Isang pekeng ebidensya na si Eloisa ay hindi lang nag-iimbestiga sa nakaraan ng kanyang pamilya, kundi pati na rin sa pinakapersonal at pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Isang paraan upang makahanap ng kahinaan. Isang ultimong pagtataksil. Nanginig ang mga kamay ni Rafael. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Eloisa. Ang kanyang mga mata ay isang bagyo ng galit, sakit, at pagdududa. Inihagis niya ang mga dokumento sa mesa, sa harap mismo ni Eloisa. May gusto ka bang sabihin sa akin, Eloisa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. O ang buong pagsasama ba natin ay nakabase sa kasinungalingan? Ang akusasyon ay binitawan. Ang lason ay gumana na. Ang mga litrato ni Elara ay nakakalat sa ibabaw ng mesa. Tila mga multo ng isang masayang nakaraan na ngayon ay ginagamit bilang sandata. Tinitigan ni Eloisa ang mga ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafael. Ang sakit sa mga mata nito ay totoo at malalim. Ngunit ang akusasyon ay isang punyal na sumaksak ng diretso sa kanyang puso. Rafael, hindi ko alam yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa tindi ng sakit. Hindi ko gagawin yan. Maniwala ka sa akin. Sinubukan niyang lumapit, ngunit umatras si Rafael na para bang siya ay isang ahas. Ang tiwalang sinimulan nilang buuin, ang marupok na koneksyong naramdaman nila, ay biglang nawasak at naging abo. Maniwala. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Rafael. Iyan din ang sinabi ko sa sarili ko noon kay Cassandra. Maniwala ka. At tingnan mo kung saan ako dinalan yon. Lahat kayo,
Pare-pareho lang. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ikinumpara siya nito kay Cassandra. Itinuring siyang isang taksil. Sa gitna ng kanilang nasirang pagtitiwala, bumukas ang pinto ng opisina ni Rafael. Pumasok ang kanyang chief of security. Ang mukha ay balisa. Sir Rafael, Mrs. Del Rosario? May problema po. Ang mga taga-National Bureau of Investigation ay narito. May dala silang warrant. Bago pa man sila makapag-react, pumasok na sa opisina ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na jacket na may markang NBI. Ang nangunguna sa kanila ay isang seryosong ahente na nagpakilalang si Agent Castillo. Mr. Rafael Del Rosario? Mrs. Eloisa Del Rosario? Sabi ng ahente, ang kanyang mga mata ay matalas. Nandito kami para mag-serve ng isang search warrant at warrant of arrest para kay Mrs. Eloisa Del Rosario. Gumuho ang mundo ni Eloisa. Warrant of arrest? Para saan? Para sa kasong large-scale estafa at corporate fraud laban sa Del Rosario Shipping Lines. Sagot ni Agent Castillo habang ang kanyang mga kasama ay nagsisimulang halughugin ang opisina ni Eloisa. That's impossible! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang personal na galit ay panandaliang napalitan ng pagkalito ng isang CEO. Walang basihan yan. Mayroon po kaming matibay na ebidensya, sir, sabi ng ahente, at inilabas niya ang isang folder. Isang whistleblower ang nagbigay sa amin ng mga dokumentong ito. At mula sa likuran ng mga ahente, lumitaw ang whistleblower. Si Santino Gomez. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi at pag-aalala. Rafael, patawarin mo ako, sabi niya. Umiiwas ng tingin kay Eloisa. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Mahal ko si Eloisa, pero mali ang ginagawa niya. Ginagamit niya ang posisyon niya para maglipat ng pera sa sarili niyang account. Inilapag ni Santino sa mesa ang isang set ng mga dokumento, ang mga pekeng ebidensya na inihanda ni Cassandra, mga bank transfer slip, mga email, lahat ay tila perpekto. Lahat ay nagtuturo sa iisang tao, kay Eloisa. Sinubukan ko siyang pigilan. Dagdag pa ni Santino, ang kanyang pag-arte ay pang-award. Pero nagbanta siya sa akin. Sabi niya, isisira niya ako kapag nagsalita ako. Pero ang konsensya ko, hindi ko na kaya. Kasinungalingan, sigaw ni Eloisa. Rafael, huwag kang maniwala sa kanya. Ito ang plano nila. Ito ang grand finale ni Cassandra. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, naghahanap ng kahit katiting na suporta, ng kahit katiting na paniniwala. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Rafael ay isang bagyo ng pagdududa. Ang lason ni Cassandra ay masyadong mabisa. Ang ebidensya tungkol kay Elara kasabay ng mga ebidensyang ito. Para sa isip ni Rafael na nasaktan na ng isang beses, ang lahat ay tila isang malaking sabuatan laban sa kanya. Sir, kailangan na naming isara ang opisina ni Mrs. Del Rosario. Lahat ng computer at dokumento ay kukumpiskahin namin para sa investigasyon, sabi ni Agent Castillo. Ang mga empleyado sa labas ng opisina ay nagbubulungan na. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-uusisa at paghuhusga. Ang balita ay kumakalat na parang apoy. Ang reynang biglang lumitaw sa tore ay ngayon ay isang kriminal na ibinababa mula sa kanyang trono. Eloisa Reyes del Rosario, sabi ni Agent Castillo, lumapit sa kanya. You are under arrest. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Isang babaeng ahente ang lumapit at kinuha ang kanyang mga kamay para pusasan sa kanyang likuran. Ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso ay tila isang selyo ng kanyang kabiguan. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang isinakripisyo para sa katarungan ay gumuho sa isang iglap. Natalo siya. Si Cassandra ang nanalo
Habang inilalabas siya mula sa opisina, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Rafael. Ang huling pag-asa niya. Ngunit si Rafael ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Hindi mabasa ang anumang emosyon. Ang isip niya ay nasa digmaan. Ang instinct niya na nagsasabing totoo ang samo, ang sinasabi ni Eloisa, laban sa sakit ng nakaraang pagtataksil na sumisigaw na huwag na siyang magtiwala. Muli. At sa sandaling iyon, nanalo ang sakit. Dumaan si Eloisa sa tabi niya, hinihila ng mga ahente. Ang kanilang mga balikat ay halos magdikit. Rafael, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Isang huling pagsusumamo. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Iyon ang huling pumutol sa puso ni Eloisa. Hindi ang mga posas, hindi ang mga akusasyon, kundi ang kanyang pananahimik, ang kanyang pag-abandona sa kanya sa pinakamadilim niyang oras. Habang naglalakad siya sa hallway, sa gitna ng mga mapanghusgang tingin ng mga taong dati niyang pinamunuan, ang pakiramdam ay hindi na galit. Kawalan. Wala na ang kanyang pangalan. Wala na ang kanyang reputasyon. Wala na ang kanyang kalayaan. At ang lalaking inasahan niyang magiging kakampi niya ay iniwan siyang mag-isa. Lahat ay nawala. Nang isara ang mga pinto ng elevator at maglaho ang anino ni Eloisa, ang ingay ng opisina, ang mga bulungan, ang tunog ng mga telepono, ang mga yabag ng mga ahente, ay tila biglang naglaho sa pandinig ni Rafael. Ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Nakatayo pa rin siya, hindi gumagalaw, na tila isang estatwang bato sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lugar kung saan huli niyang nakita si Eloisa. Ang kanyang huling pagsusumamo, ang sakit sa kanyang mga mata, at ang kanyang pananahimik. Dahan-dahan, ang kanyang tingin ay bumaba sa sahig. Doon, sa tabi ng kanyang kinatatayuan, ay may isang bagay na naiwan. Isang emerald green na scarf. Ang scarf na suot ni Eloisa kanina. Marahil ay nahulog sa gitna ng komosyon. Yumuko siya at pinulot ito. Ang tela ay malambot at medyo malamig pa sa kanyang palad. Habang hawak niya ito, isang amoy ang kanyang nalanghap. Isang pamilyar na amoy ng light floral perfume. Ang amoy na laging naiiwan sa home office nito. Ang amoy na sumalubong sa kanya noong gabing inalagaan niya ito. At sa sandaling iyon, tila isang malaking salamin ang nabasag sa kanyang harapan. Anong ginawa mo? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng pagdududa, ang lason na ikinalat ni Cassandra, ay biglang naglaho. Ang natira ay isang malinaw at masakit na katotohanan. Si Eloisa, ang kanyang determinasyon, ang kanyang talino, ang paraan ng kanyang paglaban sa charity ball, ang kanyang kahinaan nung gabing may lagnat siya, ang takot sa kanyang mga mata nang ibunyag niya ang tungkol kay Cassandra. Hindi iyon mga kilos ng isang taksil. Iyon ay mga kilos ng isang mandirigma. Isang mandirigma na iniwan niya sa gitna ng laban. Isang matinding pagsisisi ang bumaha sa kanyang puso, mas malakas at mas masakit kaysa sa sakit ng pagtataksil na naramdaman niya noon. Dahil ngayon, siya ang naging taksil. Hinayaan niyang talunin siya ng sarili niyang mga multo. Hinayaan niyang bulagin siya ng nakaraan. Mabilis siyang kumilos. Ang CEO na kanina'y paralisado ay biglang nagbalik na may bagsik ng isang bagyo. Renato! Sigaw niya. Tinatawag ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Security. Sir! Mabilis na lumapit si Renato. Ipunin mo ang ating legal team. Ang pinakamagagaling. Tawagan mo si Attorney De Silva. Sabihin mo emergency. Kailangan ko rin ng pinakamahusay na forensic accounting team sa bansa. Kahit magkano, bayaran mo. At tawagan mo si Cesar
Sabihin mo, kailangan ko ng pabor mula sa kanya. Utos niya, bawat salita ay may bigat at awtoridad. Si Cesar. Ang private investigator na binanggit sa kanya noon ni Eloisa. Masusunod, sir. At Renato, dagdag niya, ang kanyang bighani ay nag-aapoy. Walang matutulog, walang uuwi. Hahanapin natin ang katotohanan kahit na kailangan nating gibain ang buong syudad na ito para mahanap iyon. Ititinina. Ang interrogation room ay maliit, malamig at walang kulay. Nakaupo si Eloisa sa isang bakal na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng mesa. Wala ng posas, ngunit ang pakiramdam ng pagkakakulong ay mas matindi pa. Ilang oras na siyang tinatanong. Paulit-ulit. Ngunit nanatili siyang tahimik, gaya ng payo ng isang public attorney na ibinigay sa kanya. Isang salita lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. I will only speak in the presence of my lawyer. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad at may edad ng lalaki, si Attorney De Silva, ang pinakakilalang corporate lawyer sa Pilipinas. Sa likod niya ay si Rafael. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Eloisa ay malamig at walang emosyon. Ang mga mata ni Rafael ay puno ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang pinaghalong pagsisisi, sakit, at isang matinding determinasyon. I'm Attorney De Silva. I'm representing Mrs. Del Rosario, sabi ng abogado sa mga ahente. The interrogation is over. Nang maiwan silang dalawa sa silid, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Eloisa, simula ni Rafael, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Eloisa. Tumingin lang siya sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Naging duwag ako. Naging tanga ako. Pagpapatuloy niya, hinayaan kong gamitin ni Cassandra ang nakaraan ko laban sa akin. Laban sa atin. Pero tapos na yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakakalabas dito. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Pangako ko yan. Itinaas ni Eloisa ang kanyang tingin. Bakit ako maniniwala sa iyo ngayon? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang sakit. Dahil wala ka ng ibang pagpipilian, tapat na sagot ni Rafael. At dahil utang ko ito sa iyo, hayaan mo akong itama ang pagkakamali ko. Ang sumunod na 48 oras ay isang blur ng walang tigil na trabaho. Ang conference room ni Rafael ay naging isang war room. Ang forensic accountants ay nag-trace ng bawat digital footprint, bawat IP address, bawat byte ng data. Ang mga abogado ay nag-aral ng bawat anggulo ng kaso. At si Mang Cesar at ang kanyang mga tauhan ay naghahanap sa bawat sulok ng Maynila. Isang montage ng determinasyon ang naganap. Ang mga accountant ay sumisigaw ng Eureka nang matagpuan nila ang original file ng mga pekeng email na may timestamp na nagpapatunay na ginawa ito sa isang computer sa labas ng DRSL. Ilang oras bago ang raid, si Mang Cesar ay nagpapakita ng isang CCTV footage mula sa isang coffee shop. Nakaupo si Santino at ang kausap niya ay isang kaibigan. Ang audio ay malabo, ngunit sapat para marinig ang pagyayabang ni Santino. Isang huling trabaho lang at diretso na kami sa Caribbean. Ang tangang si Eloisa ang sasalo ng lahat, si Attorney De Silva ay tumatawa ng malakas. Ang whistleblower ay may kaso ng perjury. Ang testimonya niya ay sira na. Sa wakas, dumating ang pinakamalaking diskubre. Natunto ng mga accountant ang pinagmulan ng lahat ng ninakaw na pera. Ang daan-daang milyong piso ay dumaan sa maraming pekeng kumpanya. Ngunit ang huling destinasyon, nahanap na namin, sabi ng lead accountant. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit matagumpay. Itinuro niya ang screen. Isang bangko sa Zurich, Switzerland. Ang account ay binuksan 3 taon na ang nakalipas. Tumingin si Rafael sa pangalan ng account holder.
Hindi ito Cassandra Sandoval. Hindi ito Santino Gomez. Ito ay ang orihinal na pangalan. Ang pangalan ng multo. Cassandra Dana Sandoval. Nasa atin na sila. Bulong ni Rafael. Mayroon na silang ebidensya. Mayroon na silang lahat. Ang araw ng preliminary hearing ay dumating. Ito ang magpapasya kung itutuloy ba ang kaso laban kay Eloisa. Ang courtroom ay puno. Si Cassandra at Santino ay nandoon. Kampante. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pekeng simpatiya. Nagsimula ang prosekusyon. Ipinipresenta ang kanilang matibay na ebidensya. Ngunit ng oras na para sa depensa. Your Honor, sabi ni Attorney De Silva, we have new evidence to present. Evidence that will not only prove my client's innocence, but will also reveal the true masterminds of this crime. Isa-isang inilatag ang mga ebidensya. Ang computer logs, ang CCTV footage, ang audio recording, ang mukha ni Santino ay unti-unting namutla. Ang ngiti ni Cassandra ay dahan-dahang naglaho. At para sa huling pako sa kanilang kabaong, ipinakita ni Attorney De Silva ang mga dokumento ng Swiss bank account. Your Honor, ang totoong magnanakaw ay hindi ang aking kliyente. Sila ang 2 taong nakaupo dyan. Nagsimula ang kaguluhan. Ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat at halos pwedeng hiwain. Ang bawat ebidensyang inilalatag ni Attorney De Silva ay tila isang malakas na suntok sa magkabilang pisngi ni Cassandra at Santino. Ang kanilang mga abogadong depensa ay nagkakagulo. Sinusubukang mag-object, ngunit bawat pagtutol nila ay binabasura ng hukom. Ang ebidensya ay masyadong malinaw, masyadong matibay. Si Eloisa ay nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ito na, ang sandali ng katotohanan nang ipinakita sa malaking screen ang mga detalye ng Swiss bank account sa ilalim ng pangalang Cassandra Dana Sandoval. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga taong nasa korte. Ito ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Your Honor, sabi ni Attorney De Silva, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. The defense rests. Tumayo ang hukom. Mr. Gomez, Miss Sandoval, tumayo kayo. Nanginginig na tumayo si Santino. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang yabang ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng purong takot. Tumingin siya kay Cassandra na para bang naghahanap ng sagot ng isang huling plano. Ngunit maging si Cassandra ay hindi na makagalaw. Ang kanyang perpektong muka ay nababalutan ng hindi paniniwala. Ang kanyang laro, ang kanyang perpektong plano. Paanong nasira ito? Base sa mga ebidensyang iprinisinta, malinaw na ang kaso laban kay Mrs. Eloisa del Rosario ay walang basihan. Ang korte ay ibinabasura ang lahat ng sakdal laban sa kanya. Anunsyo ng hukom. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Eloisa. Pakiramdam niya ay isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. At pagpapatuloy ng hukom, ang kanyang boses ay naging mas matigas. Base rin sa mga ebidensyang ito, ang korte ay nag-uutos sa mga awtoridad na arestuhin sina Mr. Santino Gomez at Miss Cassandra Sandoval para sa mga kasong large-scale estafa, corporate fraud at perjury. Sa hudyat na iyon, ang mga court officer ay nagsimulang lumapit sa kanilang kinatatayuan. Doon na tuluyang nasira ang pagpipigil ni Santino. Hindi! Kasalanan niya ang lahat. Sigaw niya, itinuturo si Cassandra. Siya ang nagplano. Ginamit niya lang ako. Sinabi niya sa akin na pamilya kami. Natutulungan niya akong yumaman. Ang pag-amin na iyon sa harap ng korte ang huling selyo sa kanilang kapalaran.
Ngunit si Cassandra, kahit sa bingit ng kanyang pagkatalo, ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na puno ng galit at kabaliwan. Humarap siya kay Rafael na nakaupo sa likuran ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang sa isang demonyo. Akala mo ba nanalo ka na, Rafael? Sigaw niya habang pilit siyang hinahawakan ng mga pulis. Kinuha ng ama mo ang lahat sa amin. Ang aming pangalan, ang aming dangal. Dapat lang na kunin ko ang lahat sa'yo. Sana mabulok ka sa impyerno kasama ng demonyo mong ama. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, isang huling pagtatangkang manakit. Ngunit si Rafael ay hindi natinag. Tumingin lang siya pabalik, hindi na may galit, kundi may awa. Ang babaeng minahal niya noon ay isa na lamang sisidlan ng puot na nilamon ng sarili nitong paghihiganti. Habang hinihila palabas si Cassandra, ang kanyang mga mata ay napadako kay Eloisa. At ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Magsaya ka sa iyong tropeyo, pero tandaan mo, ang isang Del Rosario ay laging isang Del Rosario. Hindi ka magiging tunay na masaya sa tabi ng isang halimaw. Iyon ang kanyang huling salita bago siya tuluyang mailabas ng courtroom. Nang mawala na sila, isang katahimikan ang muling namayani. Tapos na. Ang hustisya ay naibigay. Dahan-dahang tumayo si Eloisa. Ang mga tao sa paligid niya, ang kanyang legal team, ang ilang tapat na empleyado ng DRSL ay lumapit para batiin siya. Ngumiti siya, isang tunay, ngunit pagod na ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa gitna ng mga tao. At nakita niya si Rafael, nakatayo sa isang sulok, hinihintay siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Ang lahat ng kailangang sabihin ay nasa kanilang mga tingin. Isang pinaghalong pasasalamat, pagsisisi, at isang hindi pa masabing emosyon na mas malalim pa roon. Nilapitan siya ni Rafael. Dahan-dahan, kinuha nito ang isang pamilyar na dokumento mula sa inner pocket ng kanyang suit. Ang kanilang marriage contract. Sa harap ni Eloisa, nang walang anumang pag-aalinlangan, pinunit niya ito sa dalawa. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang hudyat. Ang kasunduan na nagsimula sa paghihiganti at sakit ay tapos na. Ang kanilang alyansa ay natapos na. Ngayon, ang tanong na naiwan sa pagitan nilang dalawa ay, ano na ang susunod? 3 buwan ang lumipas. Ang hanging dagat ng Palawan ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Dito, sa isang liblib at pribadong beach na napapaligiran ng mga limestone cliff at malinaw na tubig, nahanap ni Eloisa ang kanyang kapayapaan. Nakaupo siya sa puting buhangin, suot ang isang simpleng puting bestida habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Ang kulay kahel at rosas na kalangitan ay isang perpektong larawan ng katahimikan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos ng paglilitis, umalis siya. Iniwan niya ang DRSL Tower, ang penthouse, ang buhay na puno ng gulo. Nagpaalam siya ng maayos kay Rafael. Sinabi niyang kailangan niya ng panahon para hanapin muli ang kanyang sarili, malayo sa mga anino ng nakaraan. Walang pagtatalo, walang pilitan. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Sa loob ng 3 buwan, natuto siyang muling huminga. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan tuwing umaga. Nakipag-usap siya sa mga lokal na mangingisda. Nagbasa siya ng mga librong hindi tungkol sa numero at pera. Dahan-dahan, ang Eloisa Reyes na auditor at ang Eloisa Del Rosario na CFO ay naglaho. Ang natira ay si Eli na lang, isang babaeng buo, malaya, at mas matatag kaysa dati. Nalaman niyang ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi pala ang makita sina Santino at Cassandra na nagdurusa sa kulungan. Ang tunay na paghihiganti ay ang sarili niyang kaligayahan.
ang kapayapaan ng kanyang puso na hindi na kayang sirain ng sinuman. Maganda ang paglubog ng araw dito. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hindi na kailangan lumingon ni Eloisa. Kilala niya ang boses na yon. Ang lalim, ang bigat. Ngunit ngayon, meron itong kakaibang lambot na hindi niya narinig noon. Naglakad si Rafael papalapit at umupo sa buhangin sa tabi niya. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi na siya nakasuot ng business suit. Isang simpleng polo shirt at linen pants lang ang suot niya. Tila isa rin siyang bagong tao. "Paano mo ako nahanap?" tanong ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa papalubog na araw. "May mga paraan ako," sagot ni Rafael, isang bahagyang ngiti sa kanyang boses. "Pero ang totoo, hinintay ko. Hinintay kong maging handa ka." Natahimik sila. Pinanood nila ang huling piraso ng araw na lamunin ng karagatan. "Kumusta na ang kumpanya?" tanong ni Eloisa. "Maayos naman. Mas malinis, mas tapat," sabi ni Rafael. "Pero hindi na ganoon kasaya ang boardroom kung wala ang CFO ko." Bahagyang ngumiti si Eloisa. "Sigurado akong marami kang mahahanap na mas magaling." "Marami," pagsang-ayon ni Rafael, "pero hindi sila ikaw." Humarap na si Eloisa sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking katabi niya. Ang mga guhit sa mukha nito ay tila mas lumalim, ngunit ang bigat at pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas kalmado, mas maliwanag. "Umalis ako dahil kailangan kong hanapin ang sarili ko, Rafael," sabi ni Eloisa. Hindi ang Eloisa Reyes na asawa ni Santino, hindi ang Eloisa del Rosario na kasosyo mo sa isang kontrata, kundi ako lang. Tumango si Rafael. "At nahanap mo na ba siya?" "Oo," sagot ni Eloisa. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "At masaya siya." "Mabuti," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Dahil may gusto akong makilala. Gusto kong makilala si Ellie." Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang kamay. Hindi para hawakan siya, kundi para buksan ang kanyang palad. Sa loob nito, may isang maliit at itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng sing-sing ang nagniningning sa ilalim ng papalubog na liwanag. Hindi ito malaki at marangya. Isa itong eleganteng platinum band na may isang maliit ngunit perpektong diamante. "Alam ko kung anong iniisip mo," mabilis na sabi ni Rafael. "Hindi ito kontrata, hindi ito kasunduan, hindi ito alyansa." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eloisa. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. Ito ay isang tanong mula sa isang lalaking nasaktan at nawalan ng tiwala sa pag-ibig. Isang lalaking tinuruan ng isang napakatapang na babae kung paano muling maniwala. Huminga siya ng malalim. "Tinuruan mo akong ang tunay na halaga ay wala sa pera o kapangyarihan, kundi sa katapatan at pagtitiwala. Tinuruan mo akong ang pagiging malakas ay hindi ang hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi ang pag-amin dito. Iniligtas mo ang kumpanya ko, Eloisa, pero ang totoo, iniligtas mo ako." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Eloisa. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. "Ang kasal natin ay nagsimula sa maling dahilan," pagpapatuloy ni Rafael. "Gusto kong magsimula muli, sa tamang paraan, sa tamang dahilan. Walang mga anino, walang mga multo. Ikaw at ako lang." "Eloisa Reyes," sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataong mahalin ka sa paraang nararapat sa'yo? Papayag ka bang maging asawa ko muli?" Hindi kailangan ng salita. Dahan-dahang tumango si Eloisa, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumiti siya. Isang ngingiti na kasing liwanag ng bukang liwayway. Kinuha ni Rafael ang singsing
at marahang isinuot sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Sa pagkakataong ito, nang magdikit ang kanilang mga kamay, hindi ito dahil sa isang kontrata o pangangailangan. Ito ay dahil sa isang simpleng pagnanais na maging malapit sa isa't isa. Dahan-dahan, inilapit ni Rafael ang kanyang mukha at hinalikan siya. Ang halik ay hindi mapusok o desperado. Ito ay malambot, puno ng pangako, at kasing payapa ng papalubog na araw. Isang halik na nagsasara sa isang kabanata ng sakit at nagbubukas ng isang bago. Isang kabanata ng pag-ibig na binuo mula sa abo, mas matatag at mas totoo kaysa sa anumang inakala nila. Magkahawak kamay, sabay silang naglakad sa dalampasigan, papalayo sa papalubog na araw at papunta sa isang bagong simula na silang dalawa ang sumulat. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang laban ni Eloisa ay hindi lamang tungkol sa nawalang yaman, kundi sa muling pagbawi ng dignidad at tiwala sa sarili. Ang pagtataksil ni Santino ay nag-iwan ng malalim na sugat, ngunit sa halip na manatiling biktima, pinili ni Eloisa na maging matatag. Sa kanyang pakikipag-alyansa kay Rafael, isang lalaking winasak din ng parehong kasakiman, nabuo ang isang tahimik ngunit matalinong laban para sa hustisya. Ang huwad na kasal ay naging sandata at ang katotohanan ang naging bala upang tuluyang mabunyag ang kasinungalingang itinayo sa loob ng maraming taon. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kasamaan, gaano man katagal magtago sa likod ng kapangyarihan, ay may katapusan, at ang mga taong piniling lumaban ng marangal ay sa huli ginagantimpalaan hindi lang ng tagumpay, kundi ng kapayapaan ng puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Eloisa, maghihiganti ka ba o hahanapin ang katahimikan? Paano ka muling magtitiwala matapos ang matinding pagtataksil? Bago tayo magtapos, nais ko kayong kamustahin. Kumusta kayo ngayon? May pinagdaraanan ba kayong laban na tahimik ninyong hinaharap? Malaya kayong magbahagi sa comments. Lagi akong narito, nakikinig, nagmamalasakit, at nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo.